Dire-diretso na po tayo mga kapatid sa ating teksto. Ang ating teksto sa pag-aaral natin ito ay ang Romans chapter 5 verses 20 and 21. Yan, makikibukas po tayo. Babasahin ko po, sabayan niyo po ako sa inyong mga isip. The law was brought in so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. Sabay-sabay nga ako natin sabihin, grace increased all the more. So that, just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. No, yan po ang ating talata sa umagang ito. So therefore, kitang-kita na po natin, naka-bold na po sa ating harapan yung ating teksto, no, ang ating title. Pag-usapan po natin sa umagang ito, isang mensahe ng biyaya, na pinamagatan po nating Grace increased all the more. No? Pag sinabi po natin, grace increased all the more, pag sinabi po ng Biblia, grace increased all the more, ano ba kasi ang ibig sabihin ito? Pag sinabi po ng Biblia na that grace increased all the more, ito lamang po yun. Ang hindi kayang gawin ng kapos na nilikha, makikitaas nga po ng kamay ng mga kapos na nilikha. Yan, ano po, yung hindi nagtaas ng kamay, ikay magaling talaga. Ang hindi kayang gawin ng kapos na nilikha ay laging kayang tugunan at lampasan ng mapagbiyayang lumikha. Ay po ba kayan mga kapatid? This week ba meron ka mga hindi kinaya? Pero nangyari? Pero naganap? Bakit? Because grace increased all the more. Ang hindi mo kinaya ay kinaya ng lumikha sa iyo. Amen? At ang lumikha sa iyo ay ang mabuti nating Diyos. No? So, tingnan po natin, ang Bible po kasi ay nagsusumigaw palagi ng katotohanan ito that grace increased all the more. Tingnan po natin yung mga examples. Titingnan natin ng mga ilang verses. Colossians chapter 1, 15 to 17 says, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. The Son is Jesus. For in Him, in Jesus, in the Son, all things were created. Wala daw pong nalikha kung hindi dahil kay Jesus. Ano po itong mga nalikhang ito? Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Verse 17, He is before all things. Sabihin ko natin, He is before all things. Nauna na si Jesus sa lahat ng bagay. Now, gusto ko po sa inyong bitawan ito mga kapatid. Nauna na ba si Jesus sa problema mo? Nauna ba si Jesus sa sakit mo? Nauna ba si Jesus sa kalungkutan mo? Nauna ba si Jesus sa kakulangan mo? Why? Because He is before all things. Bago ka pa man hipuin, bago ka pa man pahirapan, bago ka pa man, patumbahin ng kung ano man na nagnanais magpatumba sa iyo, Jesus is before all things. Amen mga kapatid, nauna na po doon si Jesus. At dahil nauna na po siya, meron na po siyang solusyon para sa kung ano man ang nagpapahirap, nagbibigay ng pressure sa atin. Amen mga kapatid? Hallelujah! Praise God! He is before all things. Sabihin ko natin, He is before all things that touch me. Sige po, lakasan po natin. He is before all things that touch me. What is it that is touching you today? Meron ka bang pressure? Meron ka bang stress? Meron ka bang problema? Meron ka bang gaya ko, sakit at karamdaman? But Jesus, sabi doon, sabi ng Bible, He is before all things that touch me. Nauna na po si Jesus. And ito pa maganda. And in Him, all things hold together. In Him, all things hold together. Alam po ba natin mga kapatid na ang universe, mga kapatid, is highly orderly sa kanyang kabuuan? Saktong-sakto pong naglagay ang Panginoon ng mga laws
sa universe at maging po sa ating earth, mga kapatid, na kakapakinabangan po natin. Halimbawa, yung law po ng gravity. Yung gravity, saktong-sakto lang po ang hila. Hindi masyadong malakas para hindi ka na makalakad. Hindi rin naman masyadong magaang o mahina para ikaw naman ay nalutang. Sakto lang. Amen, mga kapatid? At ito pong gravity ito, kahit saan ka pumunta sa earth, ay consistent. Ito po ay constant. Salamat sa Panginoon sapagkat saktong-sakto ang distansya ng earth sa sun. Ilang million miles? Yung mga nag-aaral po rito. 93 million miles away from the sun. Hindi po masyadong malayo, nalalamigin po tayo. At hindi rin naman masyadong malapit na masusunog ka na. Kaya nga may mga mapuputi pa sa atin. No, kami na lamang pong hindi namuti. Saktong-sakto lang. Saktong-sakto yung distance ng earth sa sun, kaya't nakakatubo po ng maayos yung mga halaman. Nagkakaroon po ng process ng chlorophyll, mga kapatid, at pagka nagkaroon ng process ng chlorophyll, tumutubo po itong mga halamang ito, nakakakain po tayo ng kamote, at ng mga pansit-pansitan, at ng mga kung ano-ano. Kasi nga, nagtakda po si Lord dito sa salibutan ng order and sustenance. Bakit po may order at sustenance? Ayun, nasa verse, oh. In Him, all things hold together. Sabi po sa Complete Jewish Bible, He holds everything together. Now, kung kaya palang hawakan ni Lord ang buong universe, kung kaya palang hawakan ni Lord ang lahat ng galaxies at yung mga planeta ay hindi nagbabanggaan, kaya-kayang hawakan ni Lord yung mga maliliit mong problema? Kaya bang hawakan ni Lord yung pag-aaway ninyo mag-asawa? Kaya bang hawakan ni Lord yung pressure natin ng pagpapalaki sa ating mga anak? Kung saan tayo maghahanap, mga kapatid, ng pang-tuition fee? Kaya bang hawakan ni Lord yung pinaplano ninyong pagpapakasal? Kaya bang hawakan ni Lord, mga kapatid, yung stress natin sa opisina, lalo na toxic kasi yung boss natin? Yes. Sapagkat itong mga bagay nito maliliit lang, no? At ito po ay chicken feed. Ito po ay peanuts lamang sa kakayanan ng Diyos. If He can sustain the whole universe, He can surely sustain yung po mga maliliit and minute na concerns na meron ka ngayon. Sabi sa Complete Jewish Bible, He holds everything together. Sabi sa easy version, He causes everything to continue in its proper place. No, yun po, sabi yun, He causes everything to continue in its proper place. Ano pong tawag dyan, mga kapatid? Biyaya. Kaya ba ng Mars na hindi bumangga sa Venus? Kung hahayaan mo lang siya? Baka mawala po siya, mga kapatid, sa orbit. Baka mawala po siya, mga kapatid, sa kanyang pag-ikot. Baka dumire-diretso po tayo sa sun, higupin po tayo ng gravity ng sun at mamatay po tayong lahat. Kung hahayaan lang po ng Diyos ang universe na ito. Pero hindi niya po ito hinahayaan. Bakit? Sapagkat mabiyaya po siya. Grace increased all the more. Pwede ba palakpakan po natin ang maputing Diyos na ito? Sa Exodus chapter 14, 21 to 29, iniligtas po ng Diyos ang bayan niyang Israel nang ilabas niya po ito sa Egypt. Patawirin po niya sa Red Sea, sa dagat na pula, on dry ground. Ano ho? Nang hatiin po niya ito sa magitan ni Moises. Tapos nilunod po ni Lord yung mga humahabol na mga army ni Pharaoh. Tanong, kaya ba ni Moises na tumakas mula sa army ni Pharaoh na mag-isa? Hindi. Kaya ba ng Israel, mga kapatid, na tumakas mula sa army ni Pharaoh nang sila lang? Hindi, mga kapatid. Pero ba't sila nakatakas? Bakit sila nakatawid sa dagat na pula? It is because of the grace of God. Grace increased all the more. Lalong nanagana ang biyaya ng Diyos. Sa Daniel chapter 6, 10 to 23, nagpadala ng anghel ang Diyos. Anong ginawa ng anghel? Isinara po niya yung bibig ng mga gutom na leon upang hindi po nila nakain si Daniel. Na kaya naman nakulong doon sa mga kulungan ng mga leon ay sapagkat sumasamba po siya at hindi siya tumitigil ng pag-worship sa tunay na Diyos. Tanong, mga kapatid, kaya ba ni Daniel, mga kapatid, na ipinid yung mga bibig ng mga leon? Hindi. Hindi niya yun kaya, mga kapatid, pero bakit napinid? Bakit biglang hindi nagutom yung mga leon? Bakit ayaw na nila, nawalan sila ng ganang kainin si Daniel? It is the grace of God. Bakit hindi napahamak si Daniel? It is the grace of God. Grace increased all the more. Lalong na nagana ang biyaya ng Diyos.
Sa John chapter 2, verses 1 to 10, hindi po napahiya sa kanilang mga bisita ang mga bagong kasal. Bakit? Sapagkat nung maubusan po sila ng alak, ay gumawa ng mas masarap na alak si Jesus mula po sa 6 stone water jars na panggamit po mga kapatid sa paghuhugas ng mga paa. Ano ho? So, nagkaroon po ng mas masarap na alak. Kaya sabi po noong mayordomo, yung talagang kasal na inaatenan ko, inuuna nila yung masasarap na alak, tapos paglasing na yung mga tao, sa kanila ilalabas yung mga inferior na alak para hindi na nila malasahan kung ano nga yung sarap, no? Pero iba ka naman. Sabi po nung mayordomo, sapagkat inilabas mo yung mas masarap na alak sa huli. Hindi niya alam na ang gumawa ng alak na yon ay si Jesus. Napahiya po ba yung ikinasal? Hindi po. Ba sila hindi napahiya? Grace increased all the more. Sa Matthew chapter 14, 13 to 21, pinakain po ni Jesus at binusog ang 5,000 lalaki. Alam na po natin ito mga kapatid Besides women and children, nang ipagpasalamat po niya sa Ama at paramihin po yung 5 maliliit na isda at 5 maliliit na tinapay at 2 maliliit na isda. Alam niyo, pag binasa niyo po sa Matthew 14, 30 to 21, ang sinabi lang po ni Matthew doon, 5 tinapay, 2 isda. Pero si John, nakita niya, napansin niya, kaya isinulat niya, 5 maliliit na tinapay. So, hindi po ito loaf of bread na gardenia. Ito po ay pandesal, bonete. 5 maliliit na tinapay at 2 maliliit na isda. It makes the miracle more marvelous. Bakit? Sapagkat binusog ni Lord ang 5,000 lalaki, hindi po kasama ang mga babae at bata, sa pamagitan lang ng maliliit na bagay. Bakit po mga kapatid? Sapagkat siya po ay Diyos na mapagbiyaya. Kaya po ba ng 5,000 tao na mabusugin ang kanilang mga sarili? Hindi. Kaya ba ng mga alagad na busugin yung 5,000 tao? Hindi. Tinanong nga sila Sabi nga ni Jesus may papakain kayo, pakainin niyo yung mga tao. Lord, pauwiin na lang natin sila. Pero bakit po nabusog yung mga tao? Meron ng supply, meron pang surplus because grace increased all the more. Nagdududa ka ba kapatid sa biyaya ng Diyos? Huwag mong pagdudahan. Nandito ka ba no Sunday? Narinig mo ba that grace is sufficient for you? If grace is sufficient for you, mas sufficient pa sa iyo yung grace that increases? Ulitin ko pa mga kapatid. Kung ang grace, simpleng grace, is sufficient for you, mas sufficient pa sa iyo mga kapatid ang grace that increases all the more? Amen mga kapatid. Di ba tayo natutuwa? Sige, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sa Matthew chapter 8 verse 16, when evening came, many who were demon-possessed, sabi po doon, were brought to him and he drove out the spirits with a word. And he healed a few of the sick. And he healed some of the sick. And he healed all the sick. Ano po? Kaya po ba ng mga inaalihan ng demonyo na palayasin yung demonyo sa kanilang mga katawan? Hindi. Kaya po ba mga kapatid ng mga may sakit at may karamdaman na pagalingin ang mga sarili nila sa sarili nilang confession at sa sarili nilang mga panggagamot? Hindi po mga kapatid. Pero sino nagpagaling sa kanila? Sino nagpalayas ng demonyo? It was Jesus. Why? Because grace increased all the more. Amen mga kapatid? At pagdating po sa kaligtasan, kaya po ba natin mga kapatid na mga ipinanganak na mga makasalanan ayon sa Psalm 51 verse 5 na patawarin ang mga sarili natin, linisin ang mga sarili natin, gawin natin mga banal at matuwid ang mga sarili natin sa ganang sarili lang natin na pagre-relihiyon? Kaya ba natin yun mga kapatid? Hindi. Hindi mo kaya yun kapatid. Tanging ang Diyos lamang, ang Diyos ng biyaya, ang may kaya nun. And we need the grace of God. And we need the grace of God to increase all the more. Amen mga kapatid? Kaya po, balik na po tayo sa ating teksto. Tunghayan po natin yung ating teksto. Simulan natin sa Romans chapter 5, verse 20. Ang sabi po doon, the law was brought in. Other translations, the law entered, the law stepped in, the law was introduced, the law was given, the law came. So tanungin natin, paano ba pumasok? Nakita natin the law was brought in Pero paano pumasok ang law sa mundong ito? 2 pong talata, John chapter 1 verse 17 says, for the law was given through Moses. Paano pumasok ang kautusan mga kapatid sa mundong ito? Through Moses.
So binigay ni God kay Moses, tapos binigay ni Moses sa mga Israelites. Tingnan pa natin yung isang verse. John chapter 7 verse 19. Has not Moses given you the law? So sino nagbigay ng law, mga kapatid? Si Moses. So alam na po natin, dumating ang law, sabi ng Romans 5:20. Tapos ibinigay ito sa pamamagitan ni Moses. So tanungin natin yung tanong na bakit. Bakit pumasok yung law? Through Moses. Tuloy natin yung teksto. Romans chapter 5 verse 20. The law was brought in so that, sabay-sabay nating basahin, the trespass might increase. Sabi po sa Amplified Version, to increase and expand ang the awareness of the trespass by defining and unmasking sin. Para mas maintindihan pa natin, Common English Bible, sabi po doon, to amplify the failure. Sabi ng Contemporary English Version, so that the full power of sin could be seen. Sa Tagalog, ang salita ng Diyos. Para ipakita sa mga tao, ang na marami ang kanilang pagsuway. So ang kautusan pala, mga kapatid, hindi nagliligtas. Ang kautusan ay nariyan para sabihin kung ano pagkakamali mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, mali ka. Pumasok ka halimbawa, mga kapatid, sa isang one-way street nang hindi mo napansin na one-way pala yung street na yun. Nagmamadali ka kasi umuwi. Hindi mo alam na one-way yun, tapos nung nahuli ka, nahuli ka, sinabi sa'yo, Sir, bakit narito po kayo? Bakit po yung pumasok sa street na ito? Ito po ay one-way. Tanong kapatid, anong nauna? Yung pagsuway mo o yung pagkaalam mo na ikaw ay sumuway? Yung pagsuway mo. Hindi mo nga alam kaya ka nga nakasuway. Pero nang sabihin na sa'yo, oy, Sir, one-way po ito. Ito na yung law. One-way po ito. Dun mo lang nalaman na ikaw pala ay sumuway. Amen? Tanong, kailan sumuway si Adan at si Eva? Kailan? Saan po ang aklat? Di sa Genesis. Yung po yung unang pagsuway ng tao sa Diyos. Yung first sin ng man, yung original sin, ay nang si Adan at si Eva sumuway po sa utos ng Diyos. Sabi ni God, kainin nyo na ang lahat ng bunga dito sa Garden of Eden. Maliban lang yung tree of the knowledge, yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Pero anong ginawa po nila? Sumuway po sila. Parang sa pag-reject nila kay God, pinalalabas po nila, Lord, kami po ang may choice kung anong gusto naming tama at mali. Ganoon naman po pag sumusuway Kinukuha mo yung right, kinukuha mo yung karapatan na ikaw ang maging tama. Ikaw ang magdikta kung ano ang tama at kung ano ang mali. So yun po ang nangyari. Sumuway po sila at ano ang naging bunga nito sa sanlibutan? Romans chapter 5 verse 12. Sabi doon, it was because of one man. Sino yung one man na yun? Si Adam. That sin came into the world. Pumasok daw ang kasalanan sa sanlibutan dahil ni Adan. May bunga. Death was the result of Adam's sin. Kaya nga si Adam, supposedly, mabubuhay siya ng habang buhay, nagsimula na po siyang mamatay nung siya po ay sumuway. Kaya lahat po ng tao ngayon, sabi doon, because of that, death came to all people. Taas nga po kamay ng all people. Ayan. Ano po? Kailan na po natin, nilibing po natin ang Inay Norma, ang mga labi ng Inay Norma. Praise God. Bakit po praise God? Bakit hindi condolence? Congratulations na. Bakit? Sapagkat nasa piling na siya ng Panginoon. Pero naranasan po ng Inay Norma ang mamatay. Ano po? At hindi lang si Inay Norma ang nakaranas, at hindi lang po siya yung last. Sabi po doon, death came to, how many people? All people. Praise God. No? Lalo na kung ikaw ay Kristiyano, purihin ang Diyos. Bakit? Sapagkat alam mo na ikaw ay sa Panginoon. Pero why did death come to all people? Because everyone failed to obey God. So nauna po mga kapatid, ang paggawa ng kasalanan ni Adan at Eva kaysa sa pagbibigay ng kautusan ng Diyos. Kailan po dumating yung kautusan? Kaya nino binigay kay Moses. Si Moses ay 2,500 years after ni Adan. So therefore, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, nagsimula nung magkasala ang lahat ng tao,
After 2,500 years, binigay yung kautusan, dun pa lang nalaman ng mga tao, kasalanan pala itong ginagawa ko. So therefore, noong pa lang, nagsisin na ang tao, nagkakasala na ang tao, pero nang dumating po yung kautusan, dun pa lamang po nabunyag na pagsuway pala yung mga ginagawa ninyo. Na yung kasalanan yan ay hindi kalooban ng Diyos. Pero napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Sapagkat nagplano na po si Lord na magligtas. Doon pa lamang sa Genesis chapter 3 verse 15, inihula na po ni Lord na magpo-provide siya ng kaligtasan. Pagkabagsak pa lang ng mag-asawang Adan at Eva, pagkapasok pa lang ng kasalanan at ng kamatayan sa sanlibutan, upang idamay po tayong lahat, sa pangit na resultang ito ng kasalanan, nagplano na po si Lord. Nang hula na si Lord, sinabi ni Lord sa Genesis 3:15, na magliligtas po siya. Pero mas nagiging kamangha-mangha ang katotohanan ito kapag nabasa po natin, mga kapatid, ang Ephesians chapter 1, na si Lord pala nag-isip ng magligtas, hindi pa nilalalang ang sanlibutan. From the foundation of the world, meron ng plano ang Diyos. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na babagsak ang tao. Kaya nga, He is before all things that touch me. Nauna na po si God. No? At sino pong nais iligtas ni Lord? Lahat. Sabi ng Ephesians chapter 1, verses 4, 12, and 13, sabi ni Paul, for He chose, sino raw? Us. Sino po yung us? Si Pablo at ang mga Hudyo. He chose us in Him. Tandaan po natin, mga kapatid, yung mga Hudyo ang unang hinirang ng Diyos. He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Kailan daw po sila pinili ng Panginoon? Before the creation of the world. Pero hindi po doon natatapos, mga kapatid. Sapagkat ang sabi po doon, in order that we, sino yung we? Sina Paul. Sila, no? Who were the first to put our hope in Christ. Bakit po natin sinasabi? Ba't alam po natin si Paul at saka yung mga Hudyo? Kasi sabi niya, we were the first to put our hope in Christ. So therefore, sino yung we? Makiaral po kayo sa akin. Sino po yung we? Yung mga Hudyo. Silang unang naglagak ng kanilang pag-asa kay Kristo. And sabi ni Paul, so that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of His glory. And tanong, kawawa naman tayo mga hentil. Paano naman tayo? Next verse. And you also, nakita po natin, mga kapatid, and you also were included in Christ. Sino na yung we? Sino yung you? Yung Ephesians. Sino yung mga Ephesians? Gentiles. Taas po kami ng Gentiles na pinanganak. Of course, wala na pong Gentile and wala nang Hudyo ngayon sa body of Christ. Pero in naturally born Gentiles po tayo. So that you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. Ano po? Kaya nung narinig po natin, mga kapatid, yung katotohanan, narinig po natin yung mensahe ng ating kaligtasan, ayun, na-include na rin po tayo kay Kristo. Kaya po ang salvation ngayon, mga kapatid, ay open na sa lahat. Amen? Open na sa mga kamag-anak mo, open na sa mga mahal mo sa buhay. So kinakailangan lahat po tayo nagbabahagi ng mabuting balita. Open sa mga kaklase mo, open sa mga katrabaho mo, huwag po nating ipagdamot. Bakit? Sapagkat kailangan po nilang marinig yung mensahe ng katotohanan. Kailangan po nilang marinig yung mabuting balita ng kaligtasan. And so pumasok po yung law, hindi para magligtas. Sapagkat sino lang ang nagliligtas? Si Jesus lang po ang may kakayanang magligtas. So anong trabaho ng law? Ipakita, mga kapatid, kung ano ka. Ipakita na ikaw ay mali. Ang law ay parang salamin. Paggising mo sa umaga kanina, anong unang hinarap mo? Salamin. Pagharap mo sa salamin, nakita mo kung ano itsura mo. Tapos sinabi mo, woke up like this. Ganito ako nagising. Laki ng muta ko. Meron kang bakat ng nakaraan. Bakas ng nakaraan,
Tapos magulo-gulo mga buhok mo. Tapos pagtingin mo sa unan, daming falling hair. No, you woke up like that. Sino nagsabi na ganun ka? Ganun itsura mo? Yung salamin. So pangit ka nung ikaw ay nagising. Tapos anong ginawa mo kapatid? Kinuha mo ba yung salamin? Tapos pinunas mo sa mukha mo para luminis ka? Hindi. Ang ginawa mo, kinuha mo yung suklay, tapos nagsuklay ka. Inayos mo yung sarili mo. Tapos ang ginawa mo, nagilamos ka. Yung ginawa mo, nag-toothbrush ka. Tapos umarap ka uli sa salamin. No? Tapos nag-breakfast ka na kung ano man yung gagawin mo pa. So yung salamin mga kapatid, gaya po ng law. Yung law, sinasabi lang ng law kung anong itsura mo. Pero yung law, wala siyang kakayanan mga kapatid na ikaw ay pabanalin. Sapagkat sino lang ang may kakayanang magpabanal sa'yo? Si Jesus Christ. Ano ho? So in fact, ang trabaho po ng law, Romans chapter 7 verse 13, in order that through the commandment, sin might be shown up clearly to be sin. Sa magitan po ng commandment, maipakita na ang sin ay talagang sin. Sabi sa Romans chapter 7 verse 7, so someone might say God's law must be bad. Abay, kung ganyan naman pala ang kautusan, di masama nga ang law. No, sabi ni Paul. Certainly it is not bad. Without the law, I would not have known what sin really is. Kung wala ay ang law, hindi ko malalaman kung ano ang masama. Tama mga kapatid? Paano natin malalaman na bawal pala tumawid doon sa kalsadang iyon kung wala naman nakalagay bawal tumawid? Kung hindi nilalagyan ng bawal tumawid, ang dami-daming dumadaan doon, masasagasaan ka kaya pag tumawid ka? Yes, mapapahamak ka. Ganon din po yung law. Para yung law, sinasabi lang, uy, bawal tumawid dito pero may matitigas pa rin ang ulo kasi mga Pilipino. Ano ho? Pilipino ako, kaya kong tumawid sa pamagitan lang ng kapangyarihan ng aking kamay. Parang ganon, sabi ni Calyete. Calleja, Alex Calleja. So, makikita mo natin, may law, pero yung law, hindi siya nagpapabanal. Pag sumunod ka dun sa law, kapatid, hindi ka naman nagiging banal. Ikaw ay nagpapasakop lamang para hindi ka mapahamak. Ganun lang po yung law. Okay? Pero, may matinding bunga ang law, mga kapatid. Sabi sa Romans chapter 7 verse 5, tingnan nyo. For when we were in the realm of the flesh, nung tayo daw po ay mga makasalanan pa, the sinful passions aroused by the law. Ano daw po ang na-arouse ng law? Sinful passions. Anong ginawa ng law sa sinful passions? In-arouse niya. Pinatindi niya. At nung makasalanan po tayo, these sinful passions which are aroused by the law were at work kanino? In us. Kaya pala nung makasalanan po tayo mga kapatid, the more na sinasabihan po tayo tungkol sa kautusan, the more na nag-disobey tayo. Kaya ang isang bata na hindi pa sumasampalataya kay Kristo, the more na sabihin mo siyang maaga kang umuwi, maaga ba siyang uuwi? Hindi. Kaya ang isang batang sinabihan, isang batang hindi pa sumasampalataya kay Kristo, sinabihan mo siya, huwag kang magbabarkada. Hindi nga pa talaga siya magbabarkada. Magbabarkada siya. Bakit? Kasi na-arouse po yung sinful passion at nag-arouse po ng law. It is at work in us. Kaya nung di tayo mananampalataya so that we bore fruit for death. At dahil tayo po'y gumagawa ng kasalanan, aroused by the law mga kapatid, ang bunga po natin, kamatayan. 1 Corinthians chapter 15, verse 56, sabi doon, the power of sin is the law. Kaya kung mayroong pong law, may power yung sin. Tanggalin mo yung law, wala pong power yung sin. At dito po pumapasok mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. Yung pag-aaralan po natin, nasa teksto tayo. Nang iligtas po tayo ni Lord, hindi niya po tayo ipinailalim sa kautusan. Kasi matalino si God. Alam ni God na sa pamamagitan ng kautusan, maa-arouse lang po yung pagiging makasalanan natin. Mamumunga lamang po tayo ng kamatayan. Doon na nga tayo galing. Kaya nung na-born again ka kapatid, tinanggal ka ni Lord mula sa kautusan, no? Mula sa sarili mong kautusan, tapos nilagay ka niya sa ilalim ng biyaya. Kaya sabi sa Romans chapter 6 verse 14, for sin shall no longer be your master. Ibig sabihin, master ba natin yung sin dati?
Yes. Kaya nga sinasabi na ngayon, it will no longer be. Why? Because it was your master before. Tama mga kapatid? So ngayon, ikaw ay ligtas na, sin shall no longer be your master. Sabihin nga natin, sin shall no longer be my master. Hindi na yung sin ang magpapatakbo ng buhay mo. Because, sabi doon, you are not under the law. Anong ginagawa ng law? Law is the power to sin. Law arouses the sinful passions inside of us. Pero sabi dito, under grace ka na, you are not under the law. Now, sabihin niyo po sa akin, matalino ba si God? Na ipinasa ilalim kanya, hindi sa kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Kung payag po kayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya from our text, no, dahil pumasok na nga po ang kasalanan, kailangan talaga natin ang biyaya ng Diyos. We need the grace of God to be sufficient for us. We need the grace of God to be truly increasing in our lives. Amen mga kapatid? Kaya pag-aralan po natin from our text, let us learn about the two characteristics of grace. Tapos pag nalaman po natin ito mga kapatid, akapin natin to. Huwag mong i-reject. Akapin mo kung ano yung mga characteristics na ito ng grace. Number one, it is super abounding. It is super abounding. Ano sabi ng verse 20, yung pangalawang bahagi, nandun tayo sa teksto. But where sin increased, grace increased all the more. Sabi nga natin, grace increased all the more. Alam niyo kung saan daw po nag-increase ang kasalanan, lalo namang nag-increase ang biyaya ng Diyos. May kapangyarihan po mga kapatid ang kasalanan kasi na hindi po natin kayang tanggihan sa sarili po nating kakayanan. Kaya nga nang pumasok po ito sa libutan, nag-increase po. Hindi na ito nag-decrease eh. It increased, sabi doon. Lalong pagaling ng pagaling ang mga makasalanan sa paggawa ng kasalanan. Amen? Bakit? Sapagkat sa paglipas po ng panahon, maraming naiimbentong mga bagong kasalanan. Kaya nga may mga kasalanan na ginagawa po ang tao ngayon na hindi na nakasulat sa Biblia. Sasabihin ng mga pilosopo, wala naman sa Biblia yung kasalanan kong yan eh. Hindi naman nakasulat. Kaya pwede ako magpatuloy sa kasalanan yan. Pero hindi, sabi po doon sa Romans, and the like. Binanggit po ni Pablo yung maraming kasalanan, tapos sabi doon, and the like. Bakit po yung and the like? Kasi nga, provision po yun para sa mga maiimbento pang kasalanan. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na mas makasalanan ng sanlibutan ngayon kaysa noon? Mas marami ng paraan ngayon para magkasala. Amen mga kapatid? Kaysa noon. No? Kaysa noon na wala pang TV. Kaysa noon na wala pang radyo. Pero nung naimbento na po yung internet, naimbento na po yung social media, dumami lalo ang kasalanan. Tama mga kapatid, pahig po ba kayo? Why? Because sabi doon, sin increased. But the good news is, where sin increased, grace increased all the more. Hallelujah. Kaya po, yung sin mga kapatid, mahirap tanggihan sa sarili mong kakayanan. Kung paanong hindi makakatanggi ang ibon sa himpapawid. Kung paanong hindi makakatanggi ang isda sa dagat o sa tubig. Kung paanong hindi makakatanggi ang aso sa buto at ang pusa sa tinik. Huwag na rin po natin pakainin ng buto ang mga aso at ng mga tinik ang mga pusa. Tama po ba, Sister Mel? Yes. Kasi tinuro po sa atin ng mga matatanda, may tira tayong buto, bigay sa aso, bigay kay bantay. Yung pala, naluluugan pala yung mga aso ng mga buto. Ano po? Kaya sabi, yung mga makabagong aso ngayon, ayaw na po nila ng buto. Gusto po nila, dog food. Wow. Yung mga bago pong pusa, kahit na sila po ay pusakal, no? Kahit na po sila ay puspin, ayaw na po nila mga kapatid ng tinik. Kasi sabi nila, hindi nila kakainin yung tinik. Sabi nila, give me whiskas. Bigyan nyo kami ng eoze. Ano? Bakit? At hindi nila matatanggihan yon. Kung paano hindi makatanggi yung aso sa dog food, yung pusa sa cat food, gayon din mga kapatid, ang mga kasalanan sa kasalanan. Pag ikaw ay makasalanan, hindi ka talaga makakatanggi sa kasalanan. Pag ikaw ay makasalanan politiko, hindi ka makakatanggi sa trillions. Tama mga kapatid? Kung ikaw ay makasalanan taga DPWH, mga kapatid, hindi ka makakatanggi sa bilyon-bilyon at sa trillion-trillion. Tama mga kapatid? Pero sabi ng teksto, grace increased all the more. Why? Because sabi ng first point, grace is super
abounding. Kaya nga kailangan po natin ang grace. Bakit? Because grace is the goodwill. Meron po ba tayo dyan? The loving kindness, the favor of God that is freely given to us, walang bayad, so that we may partake in His divine life and be saved from our corrupt nature. Ang tanging makapagliligtas lamang po sa ating mga kapatid sa bulok na kalikasan na meron po tayo dahil pinanganak po tayo mga makasalanan ay ang biyaya ng Diyos. It is the loving kindness of God. Ito po yung pabor ng Diyos. Libreng ibinibigay po sa atin, hindi mo pagtatrabahuhan, hindi mo babayaran at pinagkakaloob sa iyo kahit hindi ka naman karapat-dapat. Kaya magtataka ka na lang, sabi mo, bakit tinanggap ko yun? Sabihin ng isang pastor na nag-aaral, bakit ang ganda nung nangyari kanina sa mensahe? Bakit nakinig yung mga tao? Samantalang hindi naman ako nakapag-aaral. Samantalang ang pag-aaral ko ay kapos. Bakit? Kasi magaling ka magturo? Bakit kasi magaling ka magpatawa, hindi mga kapatid? Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po mga kapatid? Walang binabayaran, ipinagkakaloob ng libre. Kaya sabi sa Romans chapter 3 verse 24, Yet God, in His grace, tingnan niyo po ito mga kapatid, freely, sabi nga natin freely makes us right in His sight. Sino po rito gusto ng libre? Libreng pamasahe, libreng ano. I-announce ko na po, meron po tayong libreng arroz caldo mamaya. Meron daw po. Meron tayong libreng arroz caldo. Pero mamaya na po natin i-announce kung paano natin kakainin yung mga libreng arroz caldo. After ng worship celebration. Gusto niyo po ba ng libre mga kapatid? Yes. Gusto natin ng libre. Walang tao nagsasabi, ayoko ng libre, gusto ko bayaran ko yan. Hindi mga kapatid, gusto po natin ng libre. Kay pamasahe man yan, kaya yan man ay kung anong pabor, yan man ay, tara! Pagupit tayo, akong bahala sa barbero mo. Ako ang magbabayad. Tara, doon tayo ng sine, ako magbabayad. Tara, kain tayo, treat kita. Gusto po natin ng libre. Tingnan niyo po ito. God in His grace freely makes us right in His sight. Yung pinakamatinding problema at suliranin ng tao which is not being right with God. Dahil makasalanan po tayo, sabi ni God, ako na bahala dyan. I will give it to you. I will make you right in my sight, and it is for free. Why? Because He did this through Christ Jesus. Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Ano ginawa ni Jesus Christ? He freed us from the penalty of our sins. Amen? Sino po dito nakakain na sa Unli Buffet? Unli Buffet. Di ba pag nagbalak ka na kumain sa Unli Buffet, mga kapatid, pagbabalakan mo yun, hindi ka kakain. Kung halimbawa, mag-Unli Buffet ako mamaya sasama ako kay na Sister Steph sa Yaki Mix. Mag-Unli Buffet kami ng tanghalian. Hindi ako kakain ng agahan. O kaya kung kumain man ako ng agahan, pa isa-isang pandilimon. Kasi mamaya, nire-reserve ako yung aking gutom para mamaya sulit naman. No? Pag ako ay kumain sa Yaki. So ngayon, papunta na po kayo sa Unli Buffet, nanginginig ka na. Nanginginig ka na kasi nga gutom ka na. Tapos nagdidilim na yung paningin mo, halos hindi mo na makita yung mga tao, halos hindi mo na makita yung pagkain, no? Gutom ka na. Kasi nga, your gutom, what? Increased. Pero pagdating mo doon, kapatid, sa Unli Buffet, nakita mo, daming pagkain. Hindi mo alam kung ano upupulutin mo. No? So, kumuot ka na to. Tapos, first batch. Tapos, magkatas, tang! Round 2. Huwa ka na naman. Tang! Round 3. Tang! Doon naman ako sa Japanese. Round 4. Kung ano-ano. Hanggang sa, nabusog ka na. Naubos mo ba yung Unli Buffet? Hindi. Because where your gutom increased, you found out that the Unli Buffet increased all the more. Hallelujah. Hindi mo napatumba eh. Kaya nga meron po sa atin ngayon, sabihin, yung sumama sa mga Unli Buffet kasi malulugi naman sa akin yung maglilibre sa akin kasi hindi naman ako makain. Mahina akong kumain. Kaya dyan mo na lang ako ilibre sa Alphamart. Ibig naman ako ng isang turon na lasang mantika. No, bili mo na lang ako dyan ng gardenia na lasang sabon. Kasi nga, hindi ako makain magbuwag sa Unli Buffet. Malulugi lamang ako.
O malulugi lang yung magtitinda sa akin. Because kahit gaano ka kagutom, kapatid, sa Anli Buffet, pag ikaw ay nabusog, pangit na ang tingin sa mga pagkain, parang ayaw mo na. Yung bang sarap na sarap kang tignan kanya at gustong-gusto mong isubo lahat. No? All of a sudden, nung busog ka na, ayaw mo na. Why? Because you were defeated by the Anli Buffet. Where your gutom increased, the Anli Buffet increased all the more. Ganon din po sa atin mga kapatid sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Wala kang pangangailangan kapatid na hindi kayang gapiin ng biyaya ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya nga po, bakit super abounding ang grace na ito ni God? Bakit ito super abounding? Because the phrase increased all the more. Tingnan po natin yun. Balik po tayo sa word study para mas ma-appreciate po natin. Increased all the more is the Greek word huper. O, alam niyo na kung ano yung huper na yan. Huper perishouyo. Hatiin natin sa dalawang salita. Yung huper, kung saan natin kinuha yung English word na hyper. Sabihin natin hyper. It means over, above, beyond. Tapos yung pangalawang word, perishouyo, ibig sabihin abundantly, exceeding. Now, mga kapatid, tanongin ko po kayo, yung grace lang ba ng Diyos sapat na? Pero pag ginawa pang perishouyo, pag ginawa pang abundantly graced, ano na yun mga kapatid? Aba, sobra na. Pero dinagdagan pa naman. Nilagyan pa ng over and above. Kaya pag pinagsama mo yung dalawang yun, huper, perishouyo, it means beyond what already exists. Lampas pa sa higit na nga. Ano? Gusto mo ba yun? So yung kagalingan ni Lord, gusto mo ba na lampas pa sa higit na nga? Yung provision ni Lord sa iyo, kapatid, para makabayad ka ng utang, gusto mo ba na lampas pa sa higit na nga? Yung answer ni Lord sa iyong panalangin, gusto mo ba na lampas pa sa higit na nga? Sabi doon, it is ultra super abounds. Hallelujah. Kaya po, napaka-super abounding ng grace. God's grace is hyper, super abundant. Pero hindi po nakontento si Lord sa ano eh. Alam niyo, sabi po sa Bible, in the presence of 2 or 3 witnesses, no, a truth is established. Sabi po dun sa sa Old Covenant. Pagka nagsumbong ka, sabihin, well, yun, nakita ko po yun yung kapitbahay namin, ganun. Hindi ka kagad paniniwalaan. Sasabihin ni Moses, humanap ka muna ng dalawa. Para dalawa kayo o tatlo kayo. Because in the presence of 2 or 3 witnesses, a truth is established. Ganun din si God. Gusto ni God patunayan na hyper ang grace niya, kaya hindi lang po siya gumamit ng isang verse. Gumamit po siya ng dalawa pang words. Ano pa po yun mga kapatid? Ginamit po ni Paul ang 3 salita para ilarawan yung grace ni God. Number 1, yung huper perishouyo, yun po yung tinitingnan natin kanina, Romans chapter 5 verse 20, pero may pangalawa. Yun po yung huper balo. No? Ito po yung sabi doon, it means to throw beyond the usual mark, to exceed, to excel. Nakapunta po kayo sa Olympics, mga kapatid. Ano po ang event ang may tinatapon ka? Javelin, discus throw, hammer throw. At ano po, mga kapatid, ang layunin mo, kapatid, pag nagtapon ka ng javelin? Yung bang basta-basta na lang? Hindi, mga kapatid. No? Ang layunin mo dahil nandoon ka ay lampasan mo, higitan mo yung nauna sa'yo. In fact, higitan mo yung lahat ng kalaban mo. Yun po yung huper balo. Meron na pong mark, meron na pong nakatakda. Pero sabi ni God, ay, kulang na kulang yan, nakatakdang yan. Lalampasan ko pa yan. Yun po yung huper balo. Kaya po sabi sa Ephesians chapter 2 verse 7, binanggit po yun yung the incomparable riches of His grace. Tanong ko kayo mga kapatid, okay na ba sa iyo yung grace? Pero hindi po kontento si God. Sabi ni God, riches of His grace. Okay na ba sa iyo yung riches of His grace? Yes. Pero hindi sabi ni God, taasan pa natin. Lagyan pa natin ng incomparable riches of His grace. Huper balo mga kapatid. Yun po yung biyaya ng Diyos na ini-offer niya sa atin. Sana tinatanggap mo. Sana pinananampalatayanan mo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 14, ginamit po doon yung surpassing grace. Huper balo. May pangatlo. Huper pleonadso.
Huper, pleonasmo, means to make exceedingly plentiful, very numerous, numerically abundant, beyond counting what can be counted. Ano po? Higit pa po mga kapatid sa bilang ng mga pwedeng bilangin. Nabilang mo na, hihigitan pa rin ng Panginoon. Kaya po sa 1 Timothy chapter 1 verse 14, binabanggit po doon yung super abundant grace. Now, tanungin ko po kayo mga kapatid, ano po ang common sa tatlong ito? Huper perisuyo, huper balo, huper pleonasmo. Ano po ang common doon sa tatlo? Huper. Ano po ibig sabihin ng huper mga kapatid? Hyper. At ito po yung ikinaka-allergic ninyo, mga kapatid po namin sa pananampalataya. Ikinaka-allergic ninyo yung hyper. Hindi po ninyo matanggap yung salitang hyper. Bakit? Sapagkat ayaw nyo naman kasing umupo. Ayaw nyo naman po kasing mag-aral. Ayaw nyo naman po kasing manahimik. Kasabihin kay Lord, Lord, pakita mo nga po sa akin ang tunay na grace. Ipakita mo nga po sa akin ang tunay na biyaya mo. Hindi po mga kapatid, ayaw nyo pong mag-aral. Kaya po ine-echo nyo lamang yung inyong naririnig mula po sa mga ibang pastor na hindi rin nag-aaral. Ang sabi po ng salita ng Diyos, grace is hyper. Amen mga kapatid? Grace is hyper. Sabi ko nga po, pinag-aralan po natin last Sunday, 2 Corinthians 12:9, sinabi po ni God, my grace is sufficient for you. Now, if God's grace is sufficient for us, how much more sufficient to us is the incomparable riches of His grace? How much more sufficient to us is the surpassing grace of God? How much more sufficient to us, mga kapatid, the super abundant grace, or grace that is beyond what already exceeds? Or the grace, mga kapatid, that is hyper. It is super abounding. Why? Because God is hyper. Kaya mo ba, kapatid, i-define ang Diyos? Kasi kung kaya mong i-define ang Diyos, then He is not God. Hindi mo siya kayang i-drawing. Hindi mo siya kayang i-predict. Akala mo hindi umapir si God, pero umapir si God. Akala mo wala nang gagawin si God, pero may gagawin si God. At ilang beses na po niyang ginawa yun sa buhay mo, paulit-ulit. Minsan lang madali po tayong makalimot. God is hyper, mga kapatid. No? He surpasses. He superabounds. He is beyond what already exceeds. Kaya nga po nung bago pa kaming Kristiyano, kumanta si Sandy Pate, for He is more wonderful than my mind can conceive. He is more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. Kapatid, saan ka nakakalipad? Sa mundong ito o sa panaginip? Sa panaginip. Saan ka nakakagawa ng mga bagay na imposible? Sa mundong ito o sa panaginip? Sa panaginip. And yet, sabi nung awit, He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. Why? Because God is hyper. Kaya naman hyper din po mga kapatid yung words na ginamit ni Pablo to describe the power and the love of God. Hindi lamang po grace ang hyper. Dahil ang Diyos po ay hyper, super abounding po siya. Pati po yung power niya, sabi sa Ephesians chapter 1 verse 19, binabanggit po doon yung surpassing greatness of His power. Tanungin kita kapatid, sapat na ba sa iyo yung power ni God? Pero paano kung greatness of His power pa? Pero paano kung surpassing greatness of His power pa? Yun yung ino-offer ni Lord sa atin. Pagdating sa love, sabi ng Ephesians 3:19, the love that surpasses knowledge. Dito sa mundo, mga kapatid,
no, nagpupumilit po tayo, humihingi tayo ng ng affirmation. Uy, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Gusto kong malaman. Gusto kong makita yung pruweba. Pero kay God, mga kapatid, hindi mo kinakailangan humingi ng pruweba. Sapagkat yung mga pruweba pa ni God, mga kapatid, higit pa sa alam mo ng pruweba. It surpasses your knowledge. It surpasses knowledge, the love of God. Therefore, pwede ho natin sabihin, God's grace is as great as His power and as limitless as His love. Taas mo po natin ating kamay, sabihin natin, Lord, thank you that your grace is as great as your power and as limitless as your love. We receive, Lord, in Jesus' name. Amen. No? At alam naman natin, mga kapatid, na hindi lang naman po si Pablo ang naglarawan na grace ni God. Ang grace ni God ay extreme. Na ang grace ni God ay over the top. Kasi kung si Pablo lang, abay, nakakalungkot po yun. Kung hindi natanggap ng revelation si Juan, kung hindi natanggap ni Pedro yung revelation ng tungkol sa grace, kung hindi natanggap ni Santiago, ni James, yung tungkol sa revelation that this grace is talagang super abounding. Pero hindi. It is because of the Holy Spirit na kumikilos kay Paul, kay Peter, kay John, kay James, and all the other apostles. Holy Spirit ang author, mga kapatid, ng Biblia. Kaya nga po, isa lang ang sinabi niya. Kaya nung magsalita rin po si John, sabi niya sa John chapter 1 verse 16, ito po ang ating church verse, mula po sa Amplified Classic, for out of His fullness, His abundance, we have all received. Past tense, future tense. Past tense. Nasa iyo na, wala pa. Natanggap mo na o tatanggapin pa lang? Natanggap na. We have all received. Hindi lamang po yung ama ng tahanan na nakatanggap. Hindi lamang po yung ina ng tahanan na nakatanggap. Lahat po, doon sa miyembro ng pamilya, nakatanggap ng ano? All had a share. And we were all supplied. Na-supply na o isusupply pa lang? Nariyan na o wala pa? Nariyan na. Anong nisinupply? Anong tinanggap natin? One grace after another. And spiritual blessing upon spiritual blessing. And even favor upon favor. And gift heaped upon gift. Para po yung mga pinagpatong-patong mga kapatid na mga regalo. Gift heaped upon gift. Kaya nga po mga kapatid, pag tumingin po si John sa dagat, nandun po siya sa beach, nakikita po niya, parating po yung alon. Isang alon lang? Hindi. Pag nasa beach ka, isang alon lang nakita mo, parating, hindi. Kung halimbawa isang oras ka mga kapatid doon, tapos sabihin mo, isang oras akong tatayo dito, magpapagalingan kami ng alon. Titignan ko, mas magaling ako sa kanyang tumayo kaysa sa pagdating niya. Sino talo? Talo ka. Sapagkat yung alon, matagal nang dumadating, paulit-ulit, mula pa noon hanggang ngayon at hanggang bukas, hanggat hindi po tayo kinukuha ng Panginoon. Amen mga kapatid? Ganun po yung grace, parating ng parating. Hallelujah! Parating ng parating sa buhay mo. At ang masarap mga kapatid, di mo kinakailangan magtrabaho. Hindi mo kinakailangan pagpursigihan para pagpalain ka ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, you have already received. It has already been supplied. Kaya ang gagawin na lang po natin mga kapatid, magpapasalamat na lang tayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga ang iksina ng prayer natin ngayon Iksina nga ng prayer ng mga nasa biyaya. Iba tinatamad pang mag-pray. Nung nasa mixture po tayo, talagang pahabaan ng prayer. Bakit? Sapagkat hindi mo alam kung tatanggapin mo nga o hindi. Tama mga kapatid? Lord, pengi po ng anointing. Sabi naman nung katabi mo, Lord, pengi po ng double anointing. Sabi naman nung katabi niya, Lord, salamat po sa triple anointing, Panginoon. Paramihan kayo ng anointing. Pero ngayon mga kapatid, ang sabi po ng Corinthians, you are anointed. Hallelujah. Anointed na ba o anoint pa lang? Pinahiran na ba o papahiran pa lang? Therefore, ano na pasalamat mo? Panginoon, salamat po, Panginoon, that I am already anointed to preach the gospel. Hallelujah. Kaya salamat po, Panginoon. I receive it now. In Jesus' name, lalakaran ko na po ang anointing na ito. Amen. In Jesus' name, amen. Yang iksi, mga kapatid. Kaya ang sarap po mag-pray ngayon, mga kapatid. Bakit? Kasi puro pasalamat na lang. Kaya sabi nga po sa Philippians chapter 4, 4-6, mga kapatid, if you are anxious, do not be anxious. But in prayer and thanksgiving, present your request before God with thanksgiving. Kapag ikaw kapatid ay medyo nagwo-worry, kapag ikaw mga kapatid ay medyo kinakabahan, kapag ikaw ay medyo nababagabag mga kapatid, it is time to pray.
At yung prayer na yung mga kapatid is with thanksgiving. Bakit po dinugtong with thanksgiving? Kasi nga, ibinigay na. It has already been supplied. And you have already received it. Amen mga kapatid? Kaya po yung mga estudyante dito, huwag kayong matatakot mga kapatid. Makakatapos po kayo. We declare in the name of Jesus na kayo po ay makakatapos. Kayo po ay makakagraduate. Kayo po ay magkakaroon ng trabaho. Kayo po ay magiging maayos ang buhay in the name of Jesus. Amen mga kapatid? Bakit? Sapagkat sinupply na po ng Panginoon yung pangangailangan ninyo. Amen mga kapatid? And so, maging po si Pedro, sinabi rin po niya, he also referred to God as the God of all grace. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Tapos pinag-pray naman ni Pedro na matanggap ng mga anak ng Diyos ang grace ni God in abundance. 1 Peter chapter 1 verse 2. Si Santiago, mga kapatid, na one of the most misunderstood writers in the New Testament, sumulat po siya tungkol sa Diyos na laging nagbibigay ng mabubuting bagay. James chapter 1 verse 17. Lahat ng mabubuting bagay galing kay God. Hindi siya nagbibigay ng masama. Therefore, tingnan mo yung buhay mo. Kung anumang mabuti sa buhay mo, galing yan kay God. Amen mga kapatid? Anumang masama sa buhay mo, hindi yan galing kay God. I-reject mo yan. Amen mga kapatid? Kaya nga po minsan, nadadali pa rin po tayo dun eh. Sabi ko kanina, hindi ko po kayo makamayan kasi may sipon po ako. Kanino sipon? Akin. Sabi na naman ng Holy Spirit, hindi mo yan sipon. Nasa ilong mo lang yan pero hindi sa'yo yan. Yan inilagay ng kaaway, no? Yung sakit na yan, nilagay ng kaaway para hindi ka makapag-preach. Para hindi ka makapaglingkod. No? Para ikaw ay magkaroon ng hurdle. Kaya dapat nire-reject. So, I reject it in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko anong masakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen mga kapatid? Huwag mo angkinin yung hindi bigay sa iyo ng Diyos. Ang linaw-linaw naman mga kapatid sa Biblia kung ano na mga pinagbibigay niya sa iyo. Yun ang mga angkinin mo. Sabi po ni James, Lord, sa iyo po nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. So James chapter 4 verse 6, ipinahayag niyang God gives more grace. Alam po ba natin that the word more is the Greek word megas? Ibig sabihin mga kapatid, yung Greek word na megas, in other words, God gives us mega grace. No? God gives us exceedingly great, high, large, loud. Yan po mga meaning ng megas. And mighty grace. James is saying mga kapatid that God gives us exceedingly grace. Grace is truly super abounding. At kung Kristiyano po tayo, kakausapin ko na naman yung mga nandun. At kung Kristiyano po tayo mga kapatid, na naligtas ka ng biyaya ng Diyos, at pinananatili kang ligtas ng biyaya ng Diyos, pero naniniwala ka, at nandadamay ka pa, tinuturo mo pa, na ang grace ng Diyos ay hindi hyper, unbiblical ka. You are blaspheming God. Binabastos mo ang Diyos. Parang sinasabi mong, oo, mabuti ang Diyos, pero hindi siya ganoon kabuti. Parang sinasabi mong, oo, mapagmahal ang Diyos, pero naniniwala akong hindi ganoon talaga mapagmahal ang Diyos. Parang sinasabi mong, oo, marunong ang Diyos, pero hindi naman siya talaga ganoon karunong. That is blasphemy. Because when you diminish grace, you diminish God. You diminish love, you diminish God. Bakit? Sapagkat si God ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Malinaw po, buti na lang ang mga talata at totoong may Diyos. Buti na lang nag-aaral po tayo. Kaya nga po nagre-renew po tayo ng isip mga kapatid na tayo po ay nakaupo sa throne of grace. Biruin niyo po mga kapatid. Hindi ka nakaupo sa isang trono na simple lang. Ikaw ay nakaupo, lumalapit ka sa Diyos na nakaupo sa throne of grace. Why? Because it is superabounding. That's point number 1. Number 2, last point. Grace is not only superabounding, it is supreme. Sabi po the verse 21. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ, our Lord. Now, alam na po natin mga kapatid, na ang kasalanan pumasok sa sanlibutan, nagdala po ito ng kamatayan, nahiwalay po ang tao sa Diyos. However, sabi po ng verse natin, through Jesus Christ, grace has been introduced.
At ang grace na ito ay nagkakaloob ng bagong pamamahala, bagong paghahari. Kaya nga sabi doon, grace will reign through righteousness. Grace will bring eternal life through our Lord Jesus Christ. So, basahin po natin to. This grace is not only superabounding in our lives. It is also supreme. Ang biyayang ito, mga kapatid, hindi lang tukol sa kumpleto nating kapatawaran, kundi ang biyayang ito nagbibigay din ng kapangyarihan sa atin para mamuhay po tayo ng matuwid. Ito po yung resulta, mga kapatid, ng tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus. Kaya nga malinaw sa Titus 2:11-12, For the grace of God has appeared. Anong ginagawa ng grace ni God? It offers salvation to all. Sino yung all? Yung lahat ng tao na nangangailangan po ng pagliligtas. Pero hindi natatapos doon yung grace ni God. Kasi sabi po doon, pagkatapos na may offer yung salvation, ano namang ginagawa ng grace sa verse 12? It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na humindi. Ano po? Kaya nga po mga kapatid, yung po mga magbo-boyfriend na Kristiyano, hindi nyo gagalawin ang isa't isa. Amen? Lakas-lakasan. Amen. Hindi nyo gagalawin ang isa't isa. Bakit? Sapagkat tinuturuan na po kayo ng biyaya ng Diyos, mga kapatid, na lumakad sa kabanalan. Humindi sa ungodliness and sa worldly passions. Kaya nga po, hindi na po tayo nagdudruga. Amen, mga kapatid? Kaya nga kung dati, tatay ka, sinasampal mo asawa mo, pinagagalitan mo yung mga anak mo na walang dahilan, pero na born again ka, iba ka na ngayon. Bakit? Sapagkat nasa iyo na ang biyaya ng Diyos. Tinuturuan ka ng biyaya ng Diyos na humindi sa masama. Tinuturuan ka ng biyaya ng Diyos, kapatid, na humindi sa worldly passions. Hindi ka nanggagaya ng style ng buhay doon sa sanlibutan. Tama, mga kapatid? Kaya nga kung Kristiyano ka na at ikaw ay may exam, hindi ka nangungopya. Amen, mga estudyante? Ay, dalawa lang. At pa-emailin natin yung mga estudyante. Amen, mga kapatid? Ay, medyo malamya. Parang walang Holy Spirit. Ano? Hindi ka nangungopya, estudyante. Amen? Amen. Okay, ako nangungopya, katapusin mo na yan, tama na. Alam niyo mga kapatid, huwag ka namang graduate na wala kang alam. Tama? Sa panahon na uso ng mga maraming cum laude, maraming mga kung ano-ano mga metal, tapos gagraduate ka, hindi ka marunong magbasa. Oh, yes. Gagraduate ka, hindi ka marunong ng arithmetic. Gagraduate ka, mali-mali grammar. Huwag naman po mga kapatid. Lalo na kung nasa atin na si Kristo, mga kapatid, lakaran po natin, panampalatayanan po natin si Kristo. Lord, bopol po ako sa math, pero salamat po. Bibigyan mo po ako, Panginoon, ng kakayanan. Oh Lord God, 1 plus 1, 3, 4, 1 plus 1. Bibigyan ka ni God na mag-tutor sa'yo. Kung medyo mahina ka sa mataas mo, kamay mo, lumapit ka. Ay, si Pastor James, Andiyan si Sister Elsa, ano yan? Andiyan si Sister Lorna, No? Magtulungan po tayo, mga kapatid. Pwede ba? Ang dami pong tutor dito. Ang dami pong teacher dito, mga kapatid. No? Kung medyo nanghihina ka sa English, ando si Sister, si Tita Joy. Tita Joy ninyo. Ando si Tita Ya. I-message ninyo. Tita Ya, may patulong naman po nito. Tapos, sabihin ni Tita Ya, halika, magkita tayo. Doon tayo sa kung saan? Yaki Mix. Sa Yaki Mix, kasi meron akong unli gutom. Tsaka pwede bang isama si Pastor? No? Magtulungan po tayo. Kasi nga, kasama natin ang Panginoon. Para natatanggal po mga kapatid yung temptation na gumawa ng kung ano-ano pang mga kababalaghan. Amen mga kapatid? Kasi we believe inside the church, dahil kinikilusan po tayo ng Panginoon, kumpleto tayo rito Kaya lang, minsan nahihiya ka. Siguro kaya ka nahihiya kasi hindi mo pa kami tinuturing na kapamilya.
Baka hindi mo pa kami tinuturing na tatay-tatayan mo, kami mga lalaki. Baka hindi nyo pa kami tinuturing na yung mga nanay-nanayan, yung mga lula-lulahan, no, yung ate-atehan, no. Baka hindi po tayo nagtuturingan pa ng ganun. Gawin po natin yun, mga kapatid. Para mabawasan po, para matulungan po natin ang isa't isa to say no to ungodliness. Hindi naman tayo yun. It's the grace of God na kumikilos sa atin. Sapagkat lahat po tayo kinikilusan ng biyaya ng Diyos. Tama po mga kapatid? To say no to worldly passions. Ang galing ng biyaya ng Diyos, it does not only teach us to say no, it also teaches us to say yes. Ano yung yes? And to live self-controlled. Ito na yung yes. Upright and godly lives in this present age. Amen mga kapatid? Sabi ng iba, ano na raw, rapture na raw sa Martes. Hindi pa naman nilagyan ng oras. Sana nilagyan ng oras. Huh? Kung rapture na sa Martes mga kapatid, praise God. Amen mga kapatid? Pero kung hindi pa rapture sa Martes mga kapatid, at wala naman nga talaga kasing nakakaalam kung kailan ang rapture mga kapatid, let us be faithful in walking before God. Let us be faithful mga kapatid in following this God. Why? Because He is superabounding. His grace is supreme. So sinasabi lang po ng Romans 5:21 kung saan noon ang naghahari po sa atin ay kasalanan at kamatayan, ngayon ang naghahari na po sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Kaya nasa iyo na yun kapatid, kung ang papapaghariin mo, yung kasalanan pa rin samantalang ang nagnanais ng maghari sa buhay mo ay yung biyaya ng Diyos na may daladalang righteousness, may daladalang eternal life that has already been provided by Jesus. Wala po tayong iniwan mga kapatid sa isang gusgusing pulubi na inanyayahan po siya sa piging ng isang mahal na hari. Kaya lang hindi po alam ng gusgusing pulubi na ito na yung mahal na hari nag-provide ng damit para sa kanya. Nalimutan namang sabihin sa kanya doon pinagyabilinan ng hari. Kaya nga po, nung piging na, yung gusgusin ay nakadamit pa rin ng pulubi. Kaya hindi po siya ngayon makalapit doon sa piging, hindi siya makakain na doon po siya sa sulok. Bakit? Sapagkat ang tingin pa rin niya sa kanyang sarili, mga kapatid, ay pulubi. Bakit? Hindi ba, yun ba ay dahil sa siya po ay pulubi pa rin o siya po ay pinabura na ng hari? Pinabura na siya ng hari, hindi niya lang alam. Binigyan na siya ng damit, hindi niya lang alam. Kaya ngayon, nagre-react siya ayon sa pagkaalam niya. Ang susi, mga kapatid, para mabaliktad yun, at para makalapit na siya doon, ay malaman niya, mga kapatid, na siya pala ay may damit ng marangya. Para makalapit na siya doon at makita niya na ang kanyang bagong pagkakakilanlan ng identity ay hindi na bilang isang gusgusing pulubi, kundi isang inanyayahan at pinapuran ng hari. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Righteous na po tayo. Pinatawad na tayo. Nilinis na tayo. Niligtas na po tayo ng walang hanggan. But if you are a believer who does not know that you are righteous, you may hesitate to approach the throne of grace. A believer who knows that he has been clothed with the garments of salvation and robed with the robe of righteousness, ayon po sa Isaiah chapter 61 verse 10, who understands that he has indeed been made righteous, will feast in the Lord's table of abundance. So ang susi mga kapatid is knowledge. Kaya nga sabi ni Peter, 2 Peter 3:18, let us grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Magsara na po tayo. Life application. Because grace is superabounding. May question po ba mga kapatid? Na ang grace ay superabounding. Na ang grace ay hyper. Okay na po ba mga kapatid? Because grace is superabounding and supreme, I now embrace it. Inaakap ko ang grace as God's unmerited favor. Paano ko siya inaakap, kapatid? Ano yung tatlong bagay na kailangan gawin ko sa buhay ko para makitang inaakap ko nga talaga siya? Number one, by always humbling myself. Pag nagyayabang ka, hindi mo kailangan ng biyaya ng Diyos. Pag tingin mo, hindi mo kailangan si God, hindi mo nga kakailanganin ng biyaya ng Diyos. Kung nagmamapuri po tayo, sinasabi natin, kaya ko yan, matalino ako, marami akong pinag-aralan, maraming letters ang nakadugtong sa aking pangalan. Maraming degrees. O marami akong pera, o marami akong salapi. Hindi ko na kailangan yan. Pag hindi po tayo humble, hindi po natin makakapambiyaya ng Diyos.
Pero once we humble ourselves, sinabi natin, Lord, hindi ko po kaya ito. Lord, kulang po ang aking alam. Lord, salamat po, ikaw ang aking kalakasan. Salamat po, ikaw magsusustain sa akin. Ikaw magpapatayo sa akin as I preach today. As you humble yourselves, inaakap mo ang biyaya ng Diyos. Amen? Number 2, mga kapatid. By depending on God, moment by moment. Kailangan mo ba si God sa trabaho mo? Kailangan mo ba si God sa pag-aabang sa jeep? Oh. Kailangan mo ba si God kapag napakain ka? Hindi ako kumakain ng fishbowl, sasabihin mo gano'n, pero napadaan kayo sa fishbowl, tapos ang daming dumutusok, tapos habang dumutusok sila, nagdo-double dip, nagdi-triple dip, pero naglaway ka, kumain ka, pagkain mo, sinasabi mo, grace to it. Lord, biyayaan niyo po ito, hindi po ako mahepa, craving lang naman, Lord, lambing lang naman. No? Do you depend on God moment by moment? Yes. Sa pagtawid po natin. Kahit na ano, mga kapatid. Anything, mga kapatid. Wala pong trivial kay God. Tandaan natin, mga kapatid, bilang ni God ang lahat ng hibla ng iyong buhok. No, if God is so interested as to count all the hairs of your body, hindi lang naman sa head halimbawa, kundi sa lahat ng katawan, mga kapatid, kaya ni Lord na bilangin yan. If God is so interested sa malilit na bagay yan, is God interested, mga kapatid, sa relationship niyo mag-asawa? Is God interested, mga kapatid, sa ating family? Sa ating church? Yes. Sa trabaho mo, sa negosyo mo? Is God interested sa ministry mo? Of course. Kaya nga, let us depend on God moment by moment. Lastly, by continually having faith in His power through Jesus Christ. Manatili po tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin, nakatira na sa atin si Lord. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. He will not abandon us. Hindi po tayo ma-orphan. We may be orphans physically, Pastora Jane, but kailanman hindi kayo iiwan ni God, hindi tayo iniiwan ng Diyos. At makapangyarihan siyang nananahan sa atin. Therefore, let us continually have faith in His power. At pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, that's where the source of the power is. Bakit? Sapagkat when you read the Word of God, it is God speaking to you. By the power of the Holy Spirit, sabi mo, Lord, salamat po, ipakita mo po sa akin yung lahat ng mga pangako mo. Sapagkat no matter how many promises you have in your Word, it is already what? Yes, in Christ Jesus. At ang iniintay na lang naman sa atin ay magsabi ng Amen. Kaya pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, hanapin mo yung mga verses na sasabihan mo ng Amen. Pag nagbasa ka, Amen. 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 At habang nag-amen ka doon sa mga pangako ng Diyos, kapatid, lalo nararamdaman mo, lumalakas ang iyong puso. Lumalakas ang iyong pananampalataya. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 9, it is good for my heart to be strengthened by grace. Alam na ng puso natin kung anong pagkain niya. Amen? Kaya nga pagka nakapakinig ka sa isang mensahero, sa isang pastor, sabi nga ni Bishop Emmy, 5 minutes pa lang, unang 5 minutes pa lang, alam mo na kung grace ang ituturo ng pastor na ito. Alam mo na kung ano ang sasabihin ng pastor na ito. Ay, naku, mixture. Hala, ayoko na. Lipat ng channel. O kaya alis, mali ng church. Nasaan kasi yung Jesus Abundant Life Church? Kasi nandun tinuturo talaga si Jesus. Let us continually have faith in His power through Jesus Christ. Take away. In Christ, sabay-sabay natin sabihin, mga kapatid, basahin. In Christ, I can always experience grace that increases all the more. Let us pray. Lord, maraming salamat po. Hindi ka lang nakakontento sa amin ng mga magkakapatid na pagkalooban kami ng grace. Yes, grace is sufficient. But thank you, Lord, for grace that increases all the more. Thank you, Lord God. Hallelujah, sa biyayang apaw-apaw. Hindi po namin masukat. Wala na po kaming mapaglagyan, Panginoon. Sa aming mga personal life at sa aming po mga trabaho, sa circle of friends po namin, sa circle of influence po namin, sa aming po mga pag-aaral kung estudyante po kami, sa aming mga negosyo at pinagkakakitaan kung kami man po ay mga negosyante. Salamat po, Panginoon. Sa aming po mga paglilingkod kung kami po ay minister sa church. Lord, thank you. Hindi ka kinakapos ng iyong biyaya. At tinatanggap po namin ito ngayon, Lord God. We humble ourselves, Lord God. Tinatanggal po namin ang lahat ng kahambugan, kayabangan, pagmamalaki, pagmamataas
sa pangalan ni Jesus. We depend on you, Lord, moment by moment. And we exercise our faith in your power through Jesus Christ. Salamat po. Patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay. Kapatid, sampalatayanan mo si Kristo. Saan mo man ito pinapakinggan o pinapanood, naayayahan kitang sumampalataya kay Kristo para maligtas ka. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako'y isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po. Sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo. Nagtitiwala na tinapos mong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa iyong mayamang biyaya. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sino man po ang sumampalataya sa iyo, Panginoon, dito sa kapulungan o doon po sa airwaves, sa YouTube, sa Facebook, nihabilin ko po silang lahat sa iyo, Panginoon. Akayin mo sila, Panginoon, sa isang mas naglulumalim pang pagkakilala sa iyo, lumago sa biyaya mo. Salamat po. In Christ, we can always experience grace that increases all the more. Receive the glory, Lord. Receive the honor and the praise. For we pray all of these things in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God. Yan na po natin.